Huling Pitong Wika, paghihimay sa mga makabuluhang mensahe ng Panginoong Hesukristo sa krus, laan ay pag-asa at kaligtasan sa sanlibutan. Kuya Dan Andrew Cura at Bishop Ruben Abante para sa Huling Pitong Wika, Holy Week Specials ng inyong mga himpilan sa FEBC Radio TV. Magandang araw sa iyo muli, Kaagapay, at kayo nakikinig ngayon sa marathon broadcast ng huling pitong wika ng ating Panginoon dito lamang sa himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC Philippines. Kamusta ba ang inyong Biyernes Santo? Naway maayos po itong sa inyong kalagayan kung kayo man ay nagbabiyahe o maayos na nagpapahinga sa araw na ito kasama ang inyong pamilya. Dito po sa atin sa FEBC Radio, abala po ang lahat upang patuloy kang mapagsilbihan at maiabot sa iyo ang mensahe ng pag-asa na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo, lalong-lalo na ngayong Biyernes Santo. Siyempre kasama po natin sa ating pagsasahing papawid ang ating mga himpilan ng radyo, ang 702 DZAS sa Kalakhang, Maynila, ang 1143 DZMR sa Santiago City, ang 106.3 DZMR FM dyan sa Quezon, Palawan, at ang CARE 104.3 The Way FM Legazpi City. At pagdating naman sa Kabisayaan, ang 98.7 DYFR FM Cebu, ang 1233 DYVS Bacolod City, at sa Mindanao naman ang 1062 DXKI Coronadal, ang 1116 DXAS Zamboanga, gayon din ang 1197 DXFE Davao City, at sa Cagayan de Oro ang 103.3 The New J FM, ang Positive Choice. Ito rin po si Bishop Ruben Abante at kasabay po sa lahat ng istasyon ng FEBC ang GCTV at meron din po itong mga social media platforms sa Facebook, sa YouTube at sa website. At kaya po ito'y napapanood sa buong mundo. Isang kagalakan na maging kabahagi ng espesyal na presentasyon na ito ngayon, Dan. Salamat, Kaagapay, sa iyong pakikinig. Sa inyo ay tayo dumarating ngayon sa bahagi ng ating Holy Week special kung saan ipinakita ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pagiging tunay na tao bukod sa pagiging tunay na Diyos. Ano ang implikasyon nito para sa atin? Nang sinabi niyang, I am thirsty. At mula po yan sa John 19:28, nauuhaw ako. At bawat isa po sa atin ay kung uhaw lang pamilyar po tayo diyan sa salitang uhaw. Kailan ba kayo huling na nauuhaw, Kaagapay? Kung ikaw ay nagba-biking ngayon, kung ikaw ay nag-hiking, diyan ramdam po natin. O kung tayo man ay nagtatrabaho, dumadating ang panahon ng uhaw. Pero iba po ito. Posibleng minsan sa inyong paglalakad sa ilalim ng sikat ng araw, ayan na nga, sa inyong pagpunta sa beach, paglalangoy, lahat po yan, kailangan natin ng inumin at lagi pong pinangangaralan sa atin to sa pag-aaral. 70% daw ng ating human body ay tubig. At ito ang isa sa mahalagang elemento sa katawan po para maging maayos po ang ating pag-iisip. Alam niyo po ba, pagka nauuhaw kayo, nagkakaroon ng konting pagkabalisa, At tumutulong din po ito sa daloy ng dugo at yung kalamnam natin para po maging masigasig po ang takbo ng ating pangangatawan. Mababad ka lang sa matinding sikat ng araw ng ilang minuto. Kailangan mo na po mag-replenish. Lagi nga po sinasabi nila, hydrate. Kailangan yan ng tubig sa katawan. Kapag nauhaw ang isang tao, ibig sabihin, malapit na siyang ma-dehydrate. Yan naman, at pagka na-dehydrate, dyan po natin nararamdaman ang sakit ng ating katawan. Kaya dapat po lagi tayong uminom ng tubig. Habang pinag-uusapan po natin dito ang uhaw, baka kayo nauuhaw na, hindi nyo napapansin. Uminom na kayo ng tubig. Alam nyo, sangayon sa healthline.com,
no? Mayroon itong 3 stages: heat cramps, heat exhaustion, heat stroke. At lahat ng stage na ito ay seryoso. At kung ito ay i-correlate natin sa karanasan ng ating Panginoon sa pagkakabayubay sa krus, ay isama na din po natin yung haba ng kanyang paglakad. Pasan-pasan ang krus, yung haba ng mga oras na siya ay pinarusahan. Matinding dehydration na po ito, no? Matinding dehydration na ang kanyang nadama. Sa pag-aaral ng siyensya, ang tao oras na ma-dehydrate, no, ay nagiging makapal at mabagal ang daloy ng dugo. Lumalakas ang tibok ng puso, nahihilo at posibleng mawala ng malay, tumataas ang presyon at ang temperatura sa katawan. Kasunod nito, ang malfunction ng mga internal organs. Maikukumpara ang katawan sa nag-overheat na sasakyan, nawawala sa tamang takbo, no, wala sa timing, nagkakaroon ng matinding pinsala sa vital organs, atay, bato, higit sa lahat ang puso. Siyang maaaring sanhi ng kamatayan. Kaya nga sa loob ng mahabang oras, actually magsimula pa nga lang nung siya ay dinakip sa Garden of Gethsemane hanggang dun sa kanyang trial, sa lahat nun, pagdating dito sa krus ng Kalbaryo, talagang dehydrated na ang Mesyas. Siya ay napako sa krus sa ilalim ng tirik na araw at kailangan na ng kanyang katawan ng tubig upang maibsan man lamang yung matinding panunuyo ng kanyang labi, lalamunan at kasama na nga yung buong katawan. O yan. At sa kabila nito, alam ng ating Panginoon na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila ito sa isang espongha, ikinabit iyon sa tangkay ng hisposo at idiniit sa kanyang bibig. Iyan isang ayon sa Juan Kapitulo 19, versikulo 28. Sa gitna ng kanyang paghingi ng pamatid-uhaw, imbis na tubig ay maasim na alak, ang sa kanya ay inalok, mapait na kapalit ng dalisay na pag-ibig ni Kristo. Alam nyo, malalim ang pagkauhaw ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil isa na ay ang kanyang pagkauhaw na matapos na ang paghihirap at uhaw na siya sa ginhawa. So pwedeng nandoon yung thirst emotionally at yung kanyang thirst physically. Maraming marahil kaagapay ay nararamdaman ng matinding kung tayo man ay nakakaramdam ng matinding pagkauhaw, tayo rin ay minsan dahil sa pagkakataong ito, uhaw din tayo sa pag-ibig, uhaw sa kalinga, uhaw sa mga bagay na inaalok ng daigdig. Tayo ay dumulog kay Kristo na tanging ang alok ay tubig ng buhay. Sinabi nga po sa Juan, Kabanatang 4, talatang 13 hanggang 14, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Alam mo, Dan, I imagine ang pagkauhaw emotionally sa mga relationships, lalo sa panahon na ito ng pandemya, yung pagiging naka-quarantine, matindi mga uhaw ang nararanasan ng ating mga kababayan. Samahan niyo po kami sa panibagong paghimay ng 7 wikang ito ng ating Panginoon at tayo ay dumako sa isang pag-aaral para sa pang-5 wika. Narito po ang mahalagang mensahe at pakinggan po natin si Reverend Jebo Banzuelo. Huling 7 wika. Paghimay sa kaalamang naghahatid buhay. Kasama si Reverend Jebo Banzuelo. Mapagpalang araw mga kapatid at welcome po sa ating kapahayagan ng 7 Last Words.
Ang inyo pong lingkod ay naka-assign sa panglima sa mga huling winika ni Jesus. Pero bago ho tayo dumako roon, naalala ko po nung ako ay bata pa, nakikinig sa mga gawain tuwing mahal na araw. Kagaya po ngayon, meron din kaming 7 last words. And I remember na every year, yan po ang talagang kinaugalian. No? Pabalik-balik sa 7 huling wika. At kadalasan po ay bilang bata, hindi ko naiintindihan. At para bang pag sinabing 7 last words, nandun yung pakiramdam na isang mahabang torture ito. At alam ko marami rin sa mga mananampalataya ay nag-struggle din dito kasi una, ito po ay pagtatalakay sa mga bagay na kung matagal ka nang dumadalo ng mga 7 last words, malamang alam mo na. Pangalawa, pag hindi natin nakita ang relevance nito, isipin mo nga namang 7 sermon na magkakasunod. Kaya karamihan po noon, pagka unang wika, yan ho, buhay na buhay pa. Tapos para bang nabaon din sa kamatayan at magre-resurrect na sa 6th word, patungo doon sa pinakahuli. Kaya yung iba ho, mapapansin mo talagang struggle is real. No? Inaantok sila, nandun po ang kabigatan ng ulo at tila hirap na hirap. Tandaan nyo, hapon pa ito. At talaga namang hindi pa uso yung mga aircon noon. Talagang struggle is real, ika nga ng mga kabataan sa panahon natin ngayon. Well, nais ko pong linawin sa bawat isa sa atin na hindi po ito pagbabalik tanaw sa mga bagay na nakaraan upang alalahanin lamang ito. Kailangan nating maintindihan, binabalikan natin ito upang maalala natin, matandaan natin, mabigyang diin yung centrality ni Kristo sa Christianity. Alam nyo, over a long period of time, minsan po ay nawawala tayo sa agenda ng ating Panginoon. Yung bang nagiging abala tayo sa mga bagay na kung si Kristo po ay kasama natin sa modernong panahon, malamang hindi yan ang kanyang pagkakaabalahan. Naalala ko ang isang pagdalo sa isang seminar at ang tanong sa amin ng aming tagapagsalita ay ito, kung si Kristo ay narito ngayon, kasama natin, ano kaya ang pinagkakaabalahan ni Kristo at alin sa ating mga ginagawa bilang iglesia ay hindi pagtutuunan ni Kristo ng panahon? Magandang katanungan yan dahil madalas po ay tila inaanod tayo ng mga issue ng modernong panahon, ng mga kinagisnan, ng modernong kultura at kadalasan po nawawala tayo sa tuon. Christianity is all about Christ at mahalagang alalahanin ang ginawa ni Kristo upang makita natin at maipahayag natin na si Kristo talaga ang sentro. Pangalawa po, upang mabalik tanawan natin, ano ba yung earthly ministry ng Panginoon? Bagamat ang 7 last words ay tumatalakay po sa kamatayan ni Jesus, pero magandang tanungin ang ating mga sarili, ano po ba ang agenda ni Kristo? At ito ba ang agenda natin ngayon bilang mga mananampalataya? Sa madalas na pagkakataon po ay nawawala tayo sa bagay na ito. Yung bang tipong abala tayo sa mga personal na bagay at para bang nag-i-exist ang Diyos para tugunan ang ating mga kahilingan at kagustuhan at tila nakakalimutan natin that it's really all about Christ. Nung si Kristo po ay namatay, muling nabuhay, siya po ay nagdulot ng kaligtasan sa atin. Pero at the same time, yan po ang nagpapakita kung ano ang nasa puso ng Diyos na nais niyang ipagpatuloy natin. So mahalaga nating balikan ito upang i-align ang ating sarili. Balikan ang mga bagay na ito upang muli nating tingnan kung tayo po ba ay tumatahak pa sa tamang landasin. Nung araw po, ako'y nahilig sa navigation at gumagamit po ako ng mapa at saka ng compass. Alam niyo, from time to time, napakahalaga. Natitingnan mo yung iyong exact location doon sa dapat na lokasyon na iyong tinatahak. Kasi po pag hindi, mapapansin mo sa paglipas ng mga paglalakbay at panahon, hindi mo namamalaya na unti-unti ka na palang lumilihis. And sometimes as Christians, sabi nga ng isang speaker, do not be afraid of failing, but be afraid of succeeding at things that do not really matter. There is a tendency to major on the minor and to focus less on what is truly important. So itong pag-aaral ng 7 last words reminds us of God's agenda, what is close to the heart of God, what is important to God, at yan po ang dapat nating pagtuunan. Pangatlo po, mahalagang makita yung pundasyon ng ating pananampalataya.
Alam nyo, hindi lang tayo naririto para pag-aralan ito at i-motivate tayo. It brings us back to what Jesus has done. It reminds us kung ano po ang mahalaga sa Panginoon, and it focuses our lives on what is truly important. So hindi lang ito pagbabalik sa nakaraan upang sariwain sa kasalukuyan. Ito po ay pagbabalik sa nakaraan, pagsariwa sa kasalukuyan upang maituon natin ang ating effort sa kung ano ba ang dapat tahakin ng ating kinabukasan. Sobrang halaga nun, mga kapatid. At kagaya ng aking nabanggit, madalas ay nakakalimutan natin ito. So isipin ninyo, mahalaga sa Panginoon ang pagbabahagi ng kanyang salita, ng Ebanghelyo. Kaya nga sabi sa Great Commission, "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." Pero ang nakakalungkot na realidad, mga kapatid, paminsan po ay natutuon tayo sa kung ano-ano mga bagay at nalilimutan natin kung ano ang dahilan kung bakit si Kristo po ay namatay at muling nabuhay. So ito po ay nagbabalik sa atin doon sa panahon na siya'y namatay upang alalahanin natin ang landas na dapat nating tahakin. At nawa po, ganyan na maging attitude natin. Hindi yung tipong pagka umpisa pa lang ng 7 last words, excited tayo, makikinig tayo. Pagdating doon sa pangalawang speaker, medyo nag-struggle na yung isip natin at nananalangin tayo, sana mga lahati na. At pagdating doon sa pang-anim, medyo nabubuhay na ang ating mga diwa. And finally, doon sa ikapito ay tila na-resurrect na rin tayo. Huwag po nawang ganon ang ating karanasan. Sa halip, mga kapatid, ay pagtuunan natin kung ano talaga ang lalong mahalaga. So pag-usapan po natin ang ikalima sa 7 winika ng ating Panginoon. Ano ba ito at ano bang kahalagahan nito? Well, sinabi ng Panginoon, "I am thirsty." Yan po ay makikita natin sa John chapter 19 verse 28. Isang maiksi na kapahayagan mula sa Panginoon, subalit napakahalaga. Maiksi, subalit maraming epekto at maraming implikasyon para sa atin. Kaya itong mga huling winika ng Panginoon kailangan nating aralin, unawain, upang makita natin ang kahalagahan ng bawat isa at sa mundo na tila nakakalimot na sa layunin ng Panginoon at sa iglesia na tila natatangay na sa hatak ng mundo, ay kailangan po nating i-recalibrate ang ating focus at magtuon sa mahalaga sa Panginoon. So, I am thirsty. Yan po ang sinabi ng banal na kasulatan bilang panglima sa huling winika ng ating Panginoon. And we know them as the 7 last words. So this is number 5. Ano po ang matututunan natin mula dito? Number 1, doon po sa kanyang kapahayagang I am thirsty. Sa John chapter 19, verse 28. Alam niyo ba na isa ito sa mga talata na bagamat maiksi, ay ginagamit upang ipakita, this is our first point, yung humanity ng ating Panginoong Kristo, the humanity of Christ. Isang napakahalagang bagay po ito. Sa kasaysayan ng Christianity ay nagkaroon po ng iba't ibang pananaw, doktrina o katuruan tungkol kay Jesus. At palagi kong binibigyang diin na pagka binago mo ang katuruan kay Jesus, everything else will change. Dahil lahat yan ay nakasentro sa ating Panginoon. So pag may binago ka dyan, mababago lahat. So ano bang kahalagahan na si Jesus ay nagkatawang tao? Yamang yung kanyang kapahayagang I thirst or I am thirsty ay isang patunay na siya nga ay tunay na naging tao. Sa aklat ng Hebreo ay pinaliwanag po sa atin, naging katulad natin siya sa lahat ng paraan sapagkat siya ang magliligtas sa atin. Tayong mga tao ang kanyang ililigtas. So to identify with us. Kaya nga dito natin makikita yung kahalagahan po ng pagkakatawang tao ni Kristo sapagkat tayong mga tao ang kanyang ililigtas. Kaya po yung humanity ni Kristo ay napakahalaga pagdating sa kaligtasan. Kailangan siyang magkatawang tao. Siya po ay Diyos, nagkatawang tao. At tandaan niyo po ito, hindi po siya 50% God and 50% man. Ang katuruan ng banal na kasulatan, siya po ay Diyos. At makikita niyo po yan sa John chapter 1, maliwanag na maliwanag yan, co-creator, and He existed even before anything else. Maliwanag po yan, walang nalikha kundi sa pamamagitan niya. At pinapakita rin po sa atin ang katotohanan na dahil si Jesus po ay 100% Diyos,
Siya po ang best na magre-represent sa Diyos sa atin. Pero tinuturo din ng banal na kasulatan na siya po ay 100% man. Alam niyo ho, sa kasaysayan ng katuroang ito, napakaraming mga variants at ang karamihan po dito ay matatagpuan pa rin sa modernong panahon. May nagsasabi na si Jesus ay Diyos, pero hindi siya nagkatawang tao. Hindi siya tunay na naging tao. May nagsasabi po na si Jesus ay tao, pero hindi po siya tunay na Diyos. Tao lang siya. May nagsasabi naman hong si Jesus ay tao, na later on ay naging Diyos. At may nagsasabi namang siya ay Diyos, na later on ay pinabayaan sa kanyang pagiging tao. So maraming variants. But as I said, ang sinasabi ng banal na kasulatan sa atin, He is 100% God and He is 100% man. Yung humanity ng Panginoong Kristo makes Him very unique. Ito po ang nagpapakita na siya lamang ang natatanging makapagbibigay ng kaligtasan. Sa modernong panahon ay matatagpuan din natin hindi lang ang iba-ibang katuruan tungkol kay Kristo, kundi ang iba-ibang katuruan tungkol sa kaligtasan. May nagsasabi, pag kayo ay nagmiyembro sa ganitong grupo, kayo ay maliligtas. May nagsasabi, pag nagpakabait kayo, kayo ay maliligtas. May nagsasabi na si Jesus nagkatawang tao para yung kanyang sakripisyo, gayahin natin at pag nagaya natin, tayo ay maliligtas. Hindi po ganoon. Siya po ay nagkatawang tao na ang layunin ng kanyang pagkakatawang tao ay upang ialay ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo sapagkat hindi ho siya maaaring mamatay kung siya po ay nasa anyo ng Diyos. Sabi nga nila, He was born so that later on He will die. At yan po ang makikita natin sa banal na kasulatan. The humanity of Christ. Kaya nga, pag ating inaral ang banal na kasulatan sa Old Testament, ang sabi ng salamista, "What is man that you are mindful of him?" Sino nga ba tayo para pansinin tayo ng Diyos? Sino ba tayo para pagtuunan tayo ng Diyos? Tayo po ay nilikha na mas mababa sa kapangyarihan sa mga anghel, pero makikita natin ang lubos na pagpapahalaga ng Diyos sa atin. What is man that you are mindful of him? So doon po natin makikita na hindi lamang siya nagkatawang tao para ialay ang kanyang sarili, nagkatawang tao upang maunawaan tayo sapagkat later on, siya po ay magiging isang high priest, isang punong pari, punong saserdote na siya po ang mangunguna upang i-represent ang tao sa Diyos at ang Diyos sa tao. Kaya nga sa Hebreo sinasabi sa atin, huwag tayong mag-atubili na lumapit sa ating Panginoon. Yamang alam nating nauunawaan tayo ng Diyos sapagkat dinanas niya ang ating mga pinagdadaanan pero hindi siya nagkasala. Hindi ba pag tayo po ay nananalangin, it gives us great comfort to know that God not only listens, but He understands what we are going through. Naalala ko ho yung nanganak si Mrs. for the first time. Dalawa ho kasi ang aming anak. At sana normal, pero dahil nagkaroon po ng emergency, so nasisaryan po siya. Kung familiar ho kayo sa postpartum, no? Ibig sabihin may mga times na tila emotionally unstable ang isang bagong panganak. At naranasan po ng misis ko yan. At tinitingnan ko siya dahil isipin mo nga naman, for 9 months, naging kakaiba yung kanyang buhay dahil dala-dala po niya yung baby. At habang lumalapit po yung panahon ng panganganak, siyempre, pahirap ng pahirap ang kanyang kalagayan, yung pagtulog lang, napakahirap para sa isang buntis. Dagdag mo pa yung mga nararamdamang pagkahilo, pagod, at kung ano-ano pa. So, 9 na buwan yun. At yung intensity nun tumataas habang papalapit yung panganganak. Nung nanganak, di lalong mahirap. At nung nanganak na, ika nga'y pagod ka pa. Pero ayan na. Andyan na yung bata, kailangan ng asikasuhin, kailangan ng alagaan. Imaginein mo yun. Di ba? Parehas kaming walang alam dahil unang anak po namin. At talaga namang kahit anong comfort ang sabihin ko sa kanya, talagang tila hindi ho niya naiintindihan at hindi niya na-appreciate ang aking mga sinasabi. Pero alam niyo, pumunta ho sa bahay yung mga kababaihan sa church. Kinausap siya. Tiningnan yung kanyang tahi sa cesarean at nagkumparahan ho. Ako nga'y lumabas na. Dahil sila'y nagkukumparahan na ng kanilang mga hiwa kung paano sila na cesarean,
kung ilang beses at yung hirap ng kanilang panganganak. Alam niyo po, bago sila dumating, sinasabi ko sa misis ko, okay lang yan, kaya mo yan. Pero yung aking mga salita ay tila mga salitang walang halaga, walang bisa, at hindi niya pinapansin. Pero yung mga dumating ho ang kababaihan na nakaranas ng kaparehas ng karanasan, parehas din ang sinabi, kaya mo yan, okay lang yan, kaya mo yan. Alam niyo ho, pero yung kanilang salita may timbang, may bisa. Bakit? Because they went through the same experience. They identified with each other, they shared common experience, at alam ng misis ko, makita niya yung tagumpay ng mga nanay na ito, nagkaroon siya ng kapanatagan, kakayanin ito. Alam niyo ho, yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo nangyari dahil siya'y tao. Pero mahalagang tuunan din kung paano siyang nabuhay. Sabi nga sa Hebrews, let us focus on the author and perfecter of our faith. Tingnan natin si Jesus. Siya ang pasimula at nagpapaging ganap sa ating pananampalataya. The humanity of Christ. Pag tayo po'y nananalangin, napakasarap isipin na hindi lamang nakikinig ang Diyos. Dahil imaginein mo, sa dinami-dami ho ng nananalangin ng sabay-sabay, how can God even listen? But He listens. Pero ang assurance natin, more than listening, He understands. At ang dealing niya sa atin is in a very personal way. Dahil kung ano ang ating pinagdadaanan, ay Kanya ring pinagdadaanan. At nadaanan niya ito, naranasan niya ito, at alam niya ang mga bagay na ito. So yung humanity of Christ, I am thirsty. It shows, it proves that Jesus is truly man. Marami pa pong talata ang pwedeng magpakita niyan, pero ang talatang iyan ay isa sa mga ginagamit upang patunayan na si Jesus po ay tunay na Diyos at tunay na nagkatawang tao. Secondly is the agony of the cross. The cost of salvation. Naalala ko isang beses, merong kumukutya sa katuruan na ating pinanghahawakan na ang kaligtasan po ay libre. Ang sabi niya, paano nyo namang nasabing libre? Di walang kwenta pala yun. At nais kong paliwanag sa kanya. At sinabi ko nga, ang kaligtasan ay libre, subalit hindi ibig sabihin nito na ito ay walang halaga. Di ho ba maraming bagay ang libre? Yung basura, pagka ikinalat na yan ng tao, kahit sino pwede nang pumulot, libre mo nang kunin yan, bahala ka na dyan. Wala nang sisita sa'yo, walang sisingil sa'yo. Kaya may mga kumukuha niyan. Pero bottom line, para sa pananaw ng nagtapon, it is worthless, that's why it is free. Pero alam niyo ho ba na ang kaligtasan, it is priceless. We cannot afford it. Kaya lamang ho ito naging libre because somebody paid the price. Yung pagkakapako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung pagsabi niya, ako'y nauuhaw, I am thirsty. Ito po ay nagpapakita ng hirap na kanyang pinagdaanan to pay the penalty of sin. Dala-dala po niya yung bigat ng kaparusahan sa ating kasalanan. Inaral po namin nung araw ang tungkol dyan sa crucifixion. At ipinapaliwanag na ito po ay dinisenyo upang talagang magdusa ka bago ka mamatay. Alam niyo ho, sa modernong panahon, kung maalala niyo po, merong tinatawag na lethal injection. At sa ibang bansa, ginagawa pa rin ito. At nangyari din to sa kasaysayan ng ating bansa. Sa mga nakaalam at nakabalita nito. Ang layunin po niyan hanggat maaari ay meron pong mga drugs na ini-inject na ang purpose po ay gawing humane or in other words ay painless ang kamatayan. Kaya ipinapakita nila na pagka itinuturok na yung mga gamot na ito, makakalma yung taong papatayin at pag siya'y nakalma na, unti-untong i-introduce po yung gamot na siya namang makakapatay sa kanya. Pero ang bottom line doon, hanggat maaari, kalmahin siya at siya ay mamamatay. Yan po ang capital punishment noon sa atin. There was a time. At meron din namang ganyan pa rin sa ibang bansa. Pero ang layunin po is to minimize pain. Papatayin ka pero walang pain, walang hirap as much as possible. Pero alam niyo ho ba na ang crucifixion is the exact opposite? Sila po ay pinapako sa krus, nilalagay sa prominenteng lugar para ang mga tao po ay hindi tumulad.
At habang sila'y nandun, nandiyan ang pagkutya ng kanilang yung mga nakakasaksi sa kanilang crucifixion. At hindi lang yon, yung talagang pain, no? Imaginein mo, nakapako ang iyong kamay, nakapako ang iyong paa. Pag pinwersa mo ang iyong sarili, yung nagkakabitak-bitak po yung kamay, at saka yung paa, yung laman, at saka yung buto. Dahil po dun sa hirap ng kanyang pagkakapako. At hindi lang yon, kung kayo po ay napasquat nung araw sa eskwelahan, di ba yung meron kang 2 libro at nakaluhod ka at naka-extend ang iyong kamay, nanginginig ka na sa hirap eh. Yung mga madalas mapagalitan ng teacher nung araw, alam na alam nyo yan. Pero isipin mo, ito po baliktad. Kung nakasquat ka nung araw, bumabagsak yung kamay mo dahil sa bigat ng libro. Ito mahirap kasi nakapako yung kamay mo, ang bumabagsak itong katawan mo. Okay, so unti-unti bumabagsak yan. Imaginein mo, wala namang pahinga yan eh. Nakapako ka dyan, kung ilang araw, nandyan ka. So yung init, yung hirap, pangungutya, at siyempre, tandaan po ninyo, bago siya ipinako doon, pinahirapan pa siya, nilatigo pa siya. Pero doon po natin makikita yung unti-unting pagbagsak nitong tinatawag na chest cavity. Bumabagsak po yan at habang bumabagsak, siyempre nakapako yung kamay at ang sinasabi nila nako-compress yung lungs at pahirap ng pahirap. Yung bang gusto mo nang mamatay pero hindi ka pa mamatay-matay. Dinisenyo po ang crucifixion to make sure that you suffer slowly, you suffer intensely, at mas desirable pa yung kamatayan kaysa po doon sa ikaw ay manatiling buhay at naka-crucify. Kaya nga, hindi ka magtataka bakit yung mga nakapako sa tabi ni Jesus ganun na lamang yung pangungutya ng iba. Kasi talagang lahat ng sama ng loob mo, mailalabas mo because of that experience. Pero pinagdaanan po ni Jesus yan para ipakita sa atin ang kanyang kahandaan na bayaran yung penalty ng sin. And according to the Bible, when Jesus Christ died, after 3 days, He resurrected. Ito po, mahalagang tandaan. Yung kamatayan ni Jesus ay bilang kabayaran sa ating kasalanan. Yung pagkabuhay ni Jesus ay bilang patunay at pagpapakita na yung kanyang kamatayan ay acceptable. Kaya po siya na-resurrect dahil pinapakita ang kapangyarihan ng Diyos at yung pagiging katanggap-tanggap at kasapatan ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Anyone can claim that I will die for you. Pero paano naman nating nalaman na yung kamatayan nga nila acceptable? Sa case po na Jesus, yung kanyang resurrection after 3 days is the proof. Yan po ang patunay na siya po ay nakapag-alay ng sakripisyo na katanggap-tanggap. The agony of the cross as payment for our sins. The agony of the cross, yan po ang ginawa ni Jesus para sa atin so that we can have this life, a new life. Sabi nga ng Bible, a rich and satisfying life. Kaya nakakalungkot sa mga mananampalataya na sinasayang natin ang ating buhay, winawaldas natin ang ating pagkakataon, nakakalimutan nating pagtuunan ng lalong mahalaga at may mga pagkakataon pa na tila namumuhay tayo na walang pagpapakita ng pagpapasalamat, pagpapahalaga sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, nandun po ang pagdurusa ni Jesus. Ang kanyang pagsabi, ako'y nauuhaw, ay pagpapakita lamang ng matinding paghihirap, the agony of the cross, the price He had to pay so that we might have life and have it to the full. Kaya sana po ay tumatak sa isipan natin. Yes, binabalik tanawan natin ang nangyari sa nakaraan. But when you look back and you see what Jesus has done, may this motivate you to dedicate your life for the service of the King, for the glory of God, for the expansion of His kingdom. Maganda hong itatak sa ating isipan yan. Minsan ho, may mga gamit tayo sa ating tahanan na binayaran natin ng malaking halaga. Pag niregalo natin sa ating mga anak o mahal sa buhay, kasama ang paalaala. Ingatan mo yan, mahal yan. Pahalagahan mo yan, mahal yan. Gamitin mo ng husto yan dahil hindi na tayo makakabili ulit yan. Masyado yang mahal. Yung pagpapaalala natin ng gano'n ay nagpapakita ng ating pagpapahalaga sa kung anumang bagay iyon o gamit. Now think about your life and think about what Jesus has done for you.
Ang iyo bang pamumuhay sa kasalukuyan ay nagpapakita ng iyong pagpapahalaga kay Jesus, pagsunod sa kanyang kalooban, pagpaparangal sa kanya? Naalala ko sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9 and verse 10. Sabi niya, I do not deserve to be called an apostle because I persecuted the church. Inusig niya ang iglesia, mga mananampalataya. Pero alam niyo, sabi niya sa verse 10, I am what I am by the grace of God. Kung sino man ako ngayon, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos sa akin. I am what I am by the grace of God. And then, His grace to me is not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that is within me. Hindi na sayang ang biyaya ng Panginoon sapagkat nagpunyagi ako, naglingkod ako ng higit sa kanilang lahat. Yan pong sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi na sayang ang ginawa ni Jesus. Hindi na sayang ang kanyang biyaya dahil ang buhay ko ay ginagamit ko sa paglilingkod. Yun din po sana ang maging laman ng ating puso. That we can declare, Lord, I am what I am because of your grace. But your grace to me is not without effect. I will work hard for your glory because I value what you have done. Hindi po tayo naglilingkod para bayaran yung ginawa ni Jesus para sa atin. Naglilingkod tayo upang ipakita ang ating pagpapasalamat at pagpapahalaga sa kaligtasang natamasa sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So nakita po natin sa kanyang kapahayagang I am thirsty, una yung humanity of Christ. So He is the only Savior dahil siya lamang po ang merong ganoong kategorya, 100% God and 100% man. Number 2, we saw the agony of the cross at yan po yung cost of salvation, yan ang bayad sa ating ikaliligtas. And then number 3, the fulfillment of a prophecy, yung validation po ng ministeryo ng Panginoon. Alam nyo yung nangyari kay Jesus na paghingi ng maiinom at siya po ay pinainom. Binigyan siya ng vinegar o suka. Ang sabi ho ng ibang mga Bible expert, hindi ho ito yung mga suka na sinasawsawan natin ng chicharon, di ba? Pag tayo kumakain ng chicharon bulaklak, may suka tayo dyan, may sinamak, sukang paumbong, kung ano-ano pa. Ito hindi ho ganun to. According to Bible scholars, ito po ang cheaper version ng wine na iniinom nitong mga Roman soldiers. So sa madaling sabi, dahil gipit sa budget, ito ang ginagawa nilang alak at nilalagyan naman nila ng tubig to at pinainom kay Jesus. Now, ang bottom line, ito po. Nung pinainom sa kanya ito, interestingly, binabanggit po doon na nung pinainom sa kanya ay meron pong reference na nagsasabi na ito po ay inilagay sa isang tangkay, merong hyssop na nababanggit. At kung inyong babalikan sa Old Testament, yung hyssop na yon, isang halaman, yan po ang ginagamit sa mga animal sacrifices. At yan din po ang ginagamit, kung maalala po ninyo, yung Passover, nung lumaya ang Israel sa Egypt, namatay yung mga panganay na anak. If you remember the story, kukuha po sila ng dugo nung kinatay na tupa at yan po ang ipapahid nila ngayon doon sa kanilang mga pinto. At yan po ang nagpapakita na sila po ay may pananampalataya sa Diyos at dahil doon, yan po ang nagbibigay sa kanila ng exemption sa pagdaan po ng anghel na siyang kumitil sa buhay ng mga panganay. Kaya nga, sa lugar na kung saan naroon ang mga Israelita, wala pong namatay. Samantalang may pagtangis doon sa lugar ng mga Egyptians sapagkat namatay ang kanilang mga panganay na anak. So makikita natin yung sacrifice is related to that hyssop at hindi lang yon, yung pong Passover is related to that hyssop, very symbolical at hindi lang din yon sapagkat sinasabi po sa Old Testament, sa Book of Psalms, na ito po ay talagang mangyayari. Ibig sabihin, sabi sa Psalm 69 verse 21, in my thirst, they gave me vinegar to drink. Ito po ay messianic psalm. Ibig sabihin, tumatanaw ito sa ginawa ni Jesus. Nangyari o binabanggit sa lumang tipan, pero ang reference po nito ay sa darating na panahon. So in fact, yung sinabi ni Jesus na siya po ay nauuhaw, and take note, wala po siyang ni-request kung ano ang ipapainom sa kanya. Pero yung suka ang pinainom,
vinegar, sabi nga sa English. Pero yan po ang makikita nating pinainom sa kanya na binabanggit sa lumang tipan. So hindi alam nung nagpainom sa kanya na habang ginagawa nila ang kalupitang ito, they were actually fulfilling a prophecy. At yung fulfillment ng prophecy na ito ay isa lamang sa napakarami pong mga prophecies na natupad sa ating Panginoong Kristo. Bakit mahalaga ang fulfillment ng prophecy kay Jesus? Because it serves as a form of validation. Ngayon ho, maraming claimants. Sila daw ang tunay na tagapagligtas. At sinabi din naman yan sa Matthew, di ba? In the end times, dadami ho yung magsasabing, ako ang tagapagligtas. Maraming ganyan, dadami yan. Pero alam niyo po, nasaan ang propesiyang nagsasabing darating ka? Kay Jesus, mula sa kanyang kapanganakan hanggang kanyang kamatayan, we see the fulfillment of numerous prophecies. Bawat isa very precise. May koneksyon sa Old Testament. Yung mga taong gumagawa nito ay hindi po kakuntsaba ni Jesus dahil ito nga yung mga nagpapako sa kanya, ito nga yung galit sa kanya, ito yung gusto magpahirap sa kanya. But as they were doing their evil deeds against Jesus, they were in fact fulfilling the prophecies from the Old Testament na nagpapakita lang sa atin that God is truly and really in control. Naalala ko yung karanasan ni Joseph sa Old Testament, Genesis 50 verse 20. Sabi niya sa kanyang mga kapatid, yung kasamaang nilayon niyo sa akin ay ginamit ng Panginoon upang dalhin ako sa kung nasaan ako ngayon so that I can serve God and save our people. Ganyan din po kay Jesus. Maraming mga kaganapan, mapapait, masasamang pagkilos ng tao, but because God is in control, ang mga bagay na ito ay naging katuparan pa nga ng mga propesiya na matatagpuan mula pa sa lumang tipan. So it validates the ministry of Jesus and it shows that there is truly only one Savior and that is Jesus Christ. So mga kapatid, sa pagbabalik tanaw natin sa nakaraan, nawa po wag lang ito isang review o kaya repetition ng madalas nating madinig na paliwanag, kundi nandun ang rededication ng ating mga puso sa ating Panginoon. Pagtatalaga ng ating sarili sa layunin ng Diyos, sa Kanyang agenda, at pagkilala na Panginoon, ang buhay na ito ay iyong tinubos. Gagamitin ko ito para sa iyong kapurihan. Maraming salamat po sa pagkakataon na magpahayag ng salita ng Diyos at sana po ay tunay na ang mga salitang ito ay maging makapangyarihan sa ating buhay at magdulot ng kasiglahan sa ating pananampalataya. Mapagpalang araw po sa inyong lahat.